And we would like to acknowledge the arrival of our distinguished guest, the House Speaker of the 19th Congress, Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez. Let's give him a round of applause. And of course, we would like to acknowledge Senior Deputy Speaker Don Gonzales, Deputy Speaker J.J. Suarez, Majority Leader Manix Dalipe, Congressman J.J. Romualdo, Congressman Joboy Aquino, and of course, our dear Congressman Zaldico. Together with DOH Regional Director Rodolfo Antonio Albornoz, Medical Chief Dr. Eric Raymond Raborar, and Dr. Alma Bella Gonzaga Rivera. Ladies and gentlemen, right now we are having the project briefing and plan review of the proposed 20-story building na talagang magbibigay ng pag-asa sa milyong-milyong Bicolano at bawat pamilyang Pilipino. Ladies and gentlemen, distinguished guests, ceremony of and capsule laying for the Integrated Specialty Care and Wellness Center Hub at Bicol Regional Hospital and Medical Center. I am Josie Casey. Together with me is I am Dr. Axel John Breeze. and kami po ang inyong magiging host ngayong araw na ito. Today, we celebrate the beginning of a transformative project that will greatly enhance the healthcare services available to our community. We are joined by esteemed leaders and professionals who have been instrumental in making this project a reality. And now, we are now ready to commence the groundbreaking ceremony. Once again, we would like to invite the following distinguished guests to join us for the ceremonial turning of the soil and capsule laying. Of course, we have here the Bicol Regional Hospital and Medical Center team. We also have Congressman Zaldico. Of course, we have Senior Deputy Speaker Don Gonzales, Deputy Speaker J.J. Suarez, Majority Leader Manix Dalipe, Congressman J.J. Romualdo, Congressman Joboy Aquino. Of course, we have DOHRD Rodolfo Antonio Albornoz, Medical Chief Dr. Eric Raymond Raborar, Dr. Alma Bella Gonzaga Rivera. We also have Kong Jill. Ayan, please join us. Of course, we also have Mayor Adrian Salceda. Of course, we also have Kong Didi Cabredo. Ladies and gentlemen, right now we are having the turnover of the newspaper and blueprint of the 20-story Integrated Specialty Care and Wellness Center Hub to be placed inside the time. The coins are being turned over to be placed inside a capsule as well. The sealing and the closing of the time capsule is now happening.
Ladies and gentlemen, the coins are being placed inside the time capsule. Speaker Romualdez is now sealing and closing the time capsule of our Integrated Specialty Care and Wellness Center Hub. BRHMC, we are now witnessing the lowering of the time capsule. A round of applause, please. The shovels are now being turned over to the rest of the party. As we cover up the capsule, we also would like to call on Father Romeo Ciruales Jr., BRHMC Chaplain, for the blessing of the time capsule. Let us now bless. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty and loving Father, we are humbly grateful for gathering us all today as one family. Be present with us as we set apart this ground for the Integrated Specialty Care and Wellness Center Hub here at the Bicol Regional Hospital and Medical Center today. Let your Holy Spirit descend, sanctify, and bless this site and the future building in your name. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Masigabong palakpakan po ulit for our groundbreaking ceremony. Ladies and gentlemen, at this juncture, we'll be having the patient interaction together with Speaker Ferdinand Romualdez, Congressman Zaldico, Medical Center Chief Eric Raymond Raborar, to be guided by the Chief of the Medical Professional Staff, Dr. Alma Bella G. Rivera. We would like to acknowledge the presence of Congressman Alfredo Pido Garbin. Okay, so after this po, ayan, invite po natin ang ating mga bisita para po sa patient interaction. Together with Dr. Alma Rivera. Okay, so diretso na lang po tayo. Take the lead, Dr. Alma Rivera. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating mga bisita.
Once again, happening right now, ladies and gentlemen, is the patient interaction of the Speaker of the 19th Congress of the House of Representatives, Speaker Ferdinand Martin Romualdez, with our patients here at BRH-MC. And of course, we would like to acknowledge ang ating mga bisita ngayong araw na to. So we have Senior Deputy Speaker Don Gonzales, we have Deputy Speaker JJ Suarez, Majority Leader Manix Dalipe, We have Congressman JJ Romualdo, Congressman Joboy Aquino. of course, Congressman Zaldico. Of course, our Department of Health Regional Director Rodolfo Antonio Albornoz, We also have Dr. Alma Belia Gonzaga Rivera. the Chief of the Medical Professional Staff of BRH-MC. Kasama rin natin ngayong araw na to si Mayor Adrian Salceda. Of course, we have Congressman Didi Cabredo of the 3rd District of Albay. We also have Congressman Alfredo Garbin. And of course, we have your Congressman Rogie Gutierrez kasama natin. And Congressman Alfred Apid de los Santos. Maraming salamat po. And welcome to BRH-MC. Okay, so ngayon, Doc Axel, ayan. Tayo na muna. Yes, of course. Alright, so kasama niyo po kami. Ayan, Josie Casey, And of together course, with... I am Dr. Axel Breeze from the Department of Family and Community Medicine. Of course, ngayong pong araw ay napaka-espesyal sa atin ito dahil ngayon ay bahagi ng kasaysayan ng BRH-MC ang pagtatayo po natin ng 20-story na building, hindi lamang po for the benefit of the doctors and personnel of our beloved institution, but of course for the benefit ng ating mga pasyente, bawat Bicolano at syempre ng bawat pamilyang Pilipino. Actually, ang ganda ng mga nangyayari ngayon sa Bicol, Doc Axel, kasi ang libre, pero kalidad na medical care. sabi nga nila, #world class. Yun. Talaga namang world class ang ipinapangako ng administration ito at syempre ang pagtatayo ng integrated multi-specialty center natin. At syempre, ilang sandali na pa po ay makakasama na po natin ang ating mga bisita and magbibigay sila ng maikling mensahe para sa mga Bicolano and of course, para sa lahat ng mga nahandito. Actually, no, kaninang umaga po ay nagkaroon tayo ng event dito nga po sa Albay Astrodome kung kasama po natin na si Presidente Bongbong Marcos. Yes. Actually, kasama natin kanina kasi namahagi din doon ng mga, about naman yun sa mga magsasaka and mga ngisda and yung mga pamilya na kailangan ng ayuda, yun naman yung mga tinulungan kanina. 5 a.m. pa kami doon. 5 a.m. Imagine Hanggang tayo ngayon. dito, I think, Oo, hanggang ngayon. simula kagabi nagpe-prepare tayo, no? Medyo na-delay pero that's okay dahil kasama pa rin natin ang biyaya ngayong hapon. Alright. Tama ka dyan, partner. And we're just waiting, ayan, sa ating mga bisita, ayan, para magbigay ng short messages. Actually, Jo, sa case, ikalawang bisita to sa atin no, ni Speaker Romualdez dito sa atin sa BRH-MC. Meron po tayong isang ginagawa din na proyekto, ang Legacy Building na magiging outpatient department na kung saan ang layunin nito ay mas dumami ang mga pasyenteng kinikater o napagsisilbihan natin sa araw-araw. Sabi nga nila, hindi mo na kailangan pang pumunta sa ibang lugar para magpagamot. Kasi dito palang kompleto na. Correct. Yun ang gusto natin. Biglang na-admit, biglang may operahan. Saan ang punta? Sa BRH-MC na dahil kompleto. Ang galing ni Tito Boy. Lakas makapag-advertise ng BRH-MC. Ayun. Alright, again, ayan, palabas na po sila, no? And we're just waiting. Alright? Andiyan na ba?
So ngayon, Doc, binibisita nila yung mga pasyente. Yes. Ngayon po ang binisita ng ating Speaker Romualdez ay mga pasyente po galing sa heart station at the same time galing po sa oncologic sections po natin dito sa ospital. So habang hinihintay po natin sila, isa pong ulit na pagsigabong palakpakan para sa ating Integrated Specialty and Wellness Center Hub. Siyempre ito po ay tulong-tulong na proyekto, hindi lamang ng national kundi ng local offices. And siyempre po, tayong lahat, parte tayo ng proyektong ito. Pa-music tayo, kuya. Alright, yun yung cue natin doon. Once again, thank you very much. Ako, Bicol Party List, ayan sa pumumuno ni Congressman Elizalde Esco. Maraming salamat po. Okay, so sa mga bisita po natin, diretso po tayo uupo sa taas. Ayan, we have special seats for you. Alright, once again, we have on stage the Chief of the Medical Professional Staff of BRHMC, Dr. Alma Bella G. Rivera, the Department of Health Regional Director, Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz, Executive Director of Ako Bicol Party List, Honorable Alfredo Pido Garbin, Chairman of the House Committee on Appropriations, Honorable Elizalde Esco, the Speaker of the House of the 19th Congress, Speaker Ferdinand Martin Romualdez. We also have Mayor Adrian Salceda and Congressman Jill Bongalod. And now it is my privilege to invite Honorable Elizalde Esco, Chairman of the House of Committee on Appropriations, to introduce our keynote speaker. Speaker Ferdinand Martin Romualdez, sir. Of course, our colleagues, guests fresh from Davao, including the speaker, has the time for us to make his time visit us in the last 2 weeks. SDS Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, Deputy Speaker JJ Suarez, Majority Leader Manix Dalipe, Kong JJ Romualdo, Congressman Ramon Gutierrez, Congressman Joboy Aquino, Congressman Didi Cabredo, Congressman Jill Bongalon, Congressman Joey Salceda, represented by his nephew, Mayor Salceda Adrian, DOH Regional Director Rodolfo Albornoz, Aleco Acting General Manager Wilfredo Buxit. Okay, hope kanina we said during the visit of the President, the Aleco po, binigyan po tayo ni Presidente and our Speaker, Martin Romualdez, ng worth 300 million para ma-improve ang kuryente, para wala ng brownout ang 2nd District and Legazpi. So, GM, make sure, ganun din katindi ang palakpak kanina ni Pangulong ng mga bisita ni Pangulo. So again, very thankful po kami sa inyo, Speaker. Without you, siguro pinutulan na kami ng kuryente ng national grid. And
mga ano, no? So hopefully, with the new substation and line enhancement, magiging maigi na po. And maraming salamat, Speaker. Ako Bicol Executive Director, Attorney Alfredo Garbin. Alma Velia Rivera, Chief Medical Professional. Mary Natalie Cadag, Financial Management Officer. Marilyn Daguno, Chief Nurse. Orlando Magas IV, Chief Administrator Officer. And to all department heads, medical and non-medical personnel, Bicol Regional Hospital and Medical Center. And of course, sa lahat pong pasyente, sa lahat pong clients ng Bicol Regional Medical Center, eto na po ang pangarap nyo. Ang pangarap nating lahat na Bicolano. Okay. Marhay na aldaw sa Indogabos. I'm happy to be part of this historic occasion. Isa sa mga pinagmamalaki natin ang construction ng 10-story legacy building dito sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Ang gusaling ito'y kabilang sa legacy specialty hospitals na ipinapatayo ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa iba't ibang panig ng bansa. This is not just a building, it is a landmark for our region and our country. Ito ay magiging level 3 hospital na may heart center, lung center, cancer center, at iba pang pasilidad para sa special medical needs ng ating mga kababayan. With this project, Bicolanos don't have to travel to Manila for specialized medical treatment. We are committed to enhancing our healthcare services. Thus, we are building a 433-bed capacity hospital with state-of-the-art facilities and modern equipment like MRI, CT scan, and diagnostic laboratories and cancer center. Ang makabagong pasilidad ay magbibigay daan sa mas tumpak na medical diagnosis at treatment dito mismo sa ating reliyon. Ang Legacy Hospital Project ay isa lamang sa 3 legacy projects ng ating Pangulo. Kasama dito ang Legacy Food Security upang tiyakin ang self-sufficiency sa pagkain, sa housing, upang bigyan ng disente at ligtas na tahanan ang mga Pilipino. Bukod sa mga naturang proyekto, isa sa ating top priorities ang pagbubuti ng power supply sa ating lalawigan, katulad ng sinabi ko po kanina. Dahil dito, inaasahan magiging stable ang kuryente sa Albay at mababawasan na ang madalas na brownout. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Bukod sa kalusugan at kuryente, tinututukan din natin ang pagtatayo ng MICES para sa sports, educational events, at super health centers upang magkaroon ng sapat na serbisyo, pangkalusugan ang lahat. Nag-donate din tayo ng 1 hektaryang lupa para sa konstruksyon
ng Heaven Legacy, isang ligtas na lugar para sa mga inabandonang lolo at lola at mga inabusang kababaihan at kabataan. Balak din nating maglagay ng evacuation centers sa bawat sulok ng Albay na magsisilbing pansamantalang silungan sa panahon ng kalamidad. Alam naman natin na ang Bicol Region ay daanan ng malalakas na bagyo at madalas din mag-alboruto ang Bulkang Mayon dahil dito mahalaga para sa ating mga Bicolano ang evacuation centers. Magkakaroon din tayo ng multipurpose centers para sa pansamantalang tirahan sakaling may masirang bahay. Lahat ng social services tulad ng MAIP, AKAP, AIX at iba pang ayuda ay ipapamahagi din natin sa buong Bicol Region at of course sa buong Pilipinas. Ito na pong taon na to ang unprecedented, most historical ayuda sa buong budget ng buong Pilipinas. Almost 600 billion or half a trillion pesos ang inalaan ng ating gobyerno, ng ating Pangulo, ng aming Speaker, Martin Romualdez ng Kongreso, na unang-una, yan po ang pang-counter sa anti-inflation, sa pagtaas ng mga bilihin. Ito po ang gobyerno na naglagay ng pondo na almost 500% po ang increase ng pondo para po maalalayan tayo sa superinflation. Nakatuon din tayo sa pagbili ng rescue vehicles at paglalagay ng street lights para maliwanag maging ligtas ang mga dadaanan. Ang mga proyektong nabanggit ay ilan lamang sa natanggap ng ating biyaya mula sa Marcos administration. At ito'y din naging posible dahil sa walang sawang tulong at suporta ng ating panauhin pangdangal. Kaya't samahan niyo po ako sa lubungin ng mainit at masigabong palakpakan ang aking boss, ang aming boss, ang ama ng House of Representatives, Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Maraming salamat at saka, please take seats at saka ang ganda yung presentation ng ating chairman ng appropriations dito. Yung speech mo parang State of the Nation address, kompleto na naman. At sa totoo lang po, masaya ang mga Bicolano kay yung chairman ng appropriations is no other than Ako Bicol Congressman Zaldico. Or businessman, lahat, pero may puso siya. Kaya dito sa mga isinagawa, inilaan natin na itong budget, sinabi na niya, pinakinggan niya yung unang sona ng ating presidente. Ito mga special, itong mga lahat ng mga legacy projects, yan ay tututukan natin. Kagaya itong legacy of the specialty hospitals na ikakalat niya sa buong bansa. Bukod pa riyan, specialty housing at specialty food legacy projects para dito sa sa pagtataas ng presyo ng mga bilihin kagaya ng bigas, tututukan natin. So, thank you very much for the introduction. I'd like to also acknowledge here at the head table yung aking inanak, the other second nominee, Ako Bicol Party List, Honorable Raul Angelo Gil Bongalon. The very able representative, the Mayor Salceda, the nephew of Chairman Joey Salceda, the Chairman of the Ways and Means. We have also
our engineer Virgilio Eduarte, the DPWH Regional Director. Of course, we have Dr. Rodolfo M. Albornoz, the DOH OIC Director, Region 4, and Dr. Alma Bella G. Rivera, our Chief of the Medical Professional Staff, who has done so much in today's affair, giving us a very, very extensive tour. Our good friend, former congressman, upcoming mayor, my good friend Pido Carbin, our chief nurse, Miss Marilyn Daguno, Miss Mary Natalie Kadag, our chief administrative officer, finance division. So, pasensya lang, medyo atrasado kami kasi galing po kami sa sa Davao del Norte, Davao City. Linatag natin ang 18th rendition ng Bagong Pilipinas Servicio Fair. Isa pa rin ng magandang initiative ng ating mahal na presidente kung saan binababa natin lahat ng mga programa, proyekto ng lahat ng departamento at ahensya ng gobyerno doon sa probinsya sa City of Tagum in Davao del Norte. And I have here kumbaga sa basketball, mga teammates ko, kumbaga yan, mga MVPs, lahat yan. Kaya sila po ang leadership. We have here our majority floor leader, Manix Delipe, Senior Deputy Speaker Dong Aurelio Gonzalez, Deputy Speaker J.J. Suarez, Kong Lidi Cabredo, Kong Api Del Santos, Kong Raj, Raj Gutierrez. Siya isang sikat na young guns na nakita parati niyan sa TV at sa radyo. Of course, yung talagang namamahala dyan sa CA, parang ang coordinator natin sa Committee on Appointments, our coming in Representative J.J. Romualdo, yung pare kong si Jobo Aquino from Butuan City, the representative of Butuan City, and our other able leaders here in front of us. It gives me great pleasure, talagang malaking karangalan na imbitar ako ngayong araw na to. At siguro naman yung Bicol has always been a very, very proud region. At itong groundbreak natin, nag-lay of the capsule, the groundbreaking of the 20-story legacy Bicol Regional Hospital and Medical Center. Sa totoo lang, medyo nagulat ako. At kami po, sa kotse, pagka dito tayo sa driveway, nakita natin yung mga perspectives. Nagulat po kami. Sabi niya, wow, talo na ang Manila. Parang nasa Singapore tayo. Parang nasa Amerika tayo. Sigurado pag natapos ito, kayo po dito sa Bicol, you will be the model. Kayo maging gold standard dito sa ating mga medical health centers and itong testament ng ating vision ng ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr., a legacy of his father and his mother, President Ferdinand E. Marcos Sr. and First Lady Imelda R. Marcos, kay talagang nasa puso nila gumawa ng mga specialty hospitals. Siguro hanggang ngayon, nakikita po natin yung Philippine Heart Center, the Kidney Center, the Lung Center. Sa totoo pa, meron pang mga Children's Hospital, lahat-lahat kompleto. At ako po itong karanasan ko mismo. Yung specialty hospitals na yun, legacy ng ating imaong presidente, yung tatay at nanay ni BBBM, nung nakaraang COVID, yun talaga ang nakaligtas sa karamihan nating kasama, mga kapwa nating Pilipino, lalo na sa NCR. Ako mismo, doon ako parating nagtetest sa Philippine Children's Medical Center. Nung na-COVID ako, doon ako na-test sa National Kidney and NKTI Transplant Institute. Siguro kung wala itong mga hospital na specialty hospital, baka, miski ako, wala na rin ako. Pero dahil itong mga specialty hospitals, yung vision ng ating dating, yung mga President Marcos at saka yung First Lady, talaga, siguro, I believe that it's one of the reasons why nakatulong din yan sa pananalo ng ating mahal na presidente kasi
maganda ang linatag ng plano dati. At ito ngayong ginagawa natin ngayon, this is the continuation of that proud legacy. 100% sure ako na kayo po nagtatrabaho dito, yung iba nag-aaral maging nurse or doctor, kayo po, you are the medical professionals here. 100% sure ako, pag natapos, this will breathe the pride and joy of Bicol. Because sabi nila, health is wealth. Ano ba yung kayamanan o yung kasikatan natin kung wala tayong kalusugan? Kaya, I'm very, very happy. I was very, very joyous. Nung sinabi ni Chairman Saldi, if I can come and help represent our President in this capsule groundbreaking and laying, I said, without a second thought, I said, I'll be there. Pasensya lang, na-late lang. Pero, kasamahan ko na sa Davao sinabi na, pagkatapos ng Davao, diretso na ako sa Bicol, sa Legazpi. Gusto ko yung sumama, lahat sila. Let's go. We have to support this program. Kaya maganda talaga ito. Kaya we're very, very, very happy to be here. We're very proud to share with you this very, very important moment. Talagang napakaganda talaga itong ginagawa natin ngayon. And again, this is again the culmination of the vision and the teamwork of all of the stakeholders here. So, siguro, kagaya ni Sally, sayang naman ang hinanda kong speech, babasahin ko ng konti kasi masyado na ako nag-a-adlib, pero pasensya lang kasi masayang-masaya ako kaya I want to speak also from the heart. Pero sige, basahin ko ng konti pero baka i-edit ko na lang. So, mahal nating mga taga-Bicol, mga kababayan, magandang hapon sa inyong lahat. Salamat sa imbitasyon na makasama kayo sa makasaysayang araw na ito. Malaking karangalan na maging bahagi ng groundbreaking at capsulating ng 20-story legacy building dito sa inyong Bicol Regional Hospital and Medical Center. Isa lamang ito sa napakaraming regional specialty hospitals na ipinapapatayo sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang bahagi ng legacy projects ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tama po, sa iba't ibang lugar. Nakarang linggo lang, o nakarang buwan, in-inaugurate natin dun malapit sa Philippine Heart Center at dun sa Philippine Children's Center, yung bagong Philippine Cancer Center. Kaya matagal natin, yan ang panaginip natin, may mga nakarang kongreso, yun din ang talagang consensus ng mga congressman. Kaya linatag na rin din natin yan at nag-umpisa na rin ng isa pang napakaganda, hindi na magdadagdag dyan sa Heart Center, Kidney Center, Lung Center. Meron tayong isang Philippine Cancer Center. At hindi lang yan na hospital. Gagawin niyan parang training and research para lahat ng gusto ang mag-specialize, doon po ang magiging sentro. So lahat po ng funding resources ay nakalatag din. At kung nakita mo na rin, yung architecture design, iconic din ang design ng itong Philippine Cancer Center. It will be a source of pride and joy for all of you to go to these centers, and it will also increase the morale. Para pagdating mo, siyempre masama na ang pakiramdam mo, pero siguro pag nakita mo, papasok ka na ito sa makakagandang building na maliwalas at staffed by the best and the brightest Philippine doctors and nurses, siguro gagaling ka na, at least yung moral mo tataas. At bukod pa riyan, kagaya ginagawa dito, meron hindi lang yung parang health center or for the hospital facility, pero gagawin din natin doon sa katabi lang ng isang housing or parang yung stay-in para sa ating mga pamilya, nag-aalalay sa ating mga kapamilya na may sakit. Kaya napakaganda itong mga proyekto kasi hindi lang isa, yung kumbaga total approach sa ating mga hinaharap na concerns and challenge dito sa ating mga
nakakasakit mga mahal na buhay natin. So, I'm very, very happy na hindi lang dito sa Bicol, pero sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Nung last year, nag-groundbreaking din tayo sa Clark. Alam niya ni Congressman Don Gonzales, doon sa San Fernando, Pampanga, doon sa Clark, dating Clark Air Base. Doon din gagawin din mga specialty hospitals. Kaya ito talaga ikakaalat talaga sa buong Pilipinas. Ako lang ang maghihintay na baka meron din specialty hospital ay ibababa din dyan sa Tacloban sa aking lugar. Pero I'm very hopeful that all of us in the Philippines will be enjoying. But again, itong talagang sasabihin ko sa iyo, maswerte talaga ang mga dito talaga ay nag-uumpisa ng napakagandang specialty center dito sa Bicol Hospital and Regional Center for siguro bumibigay yata ng mic sa gabi siguro. Sobrang mahaba na yung speech. So nakakuha kayo ng hint. Salamat. Baka pinapatay mo na yata yung microphone kasi masyadong mahaba. Na-excite talaga ako kasi miski sa totoo lang, kanina pa ito nagtatrabaho kasama ko eh. Mukhang kanina sir, pagod kami lahat pero nung nakita natin to hindi dahil lang sa napakagandang mga usherettes ang nag-receive sa kanila, ito luko-luko ng mga congressman talaga sa, wow, ang ganda. Pero siyempre, napakaganda talaga ang itong medical center at itong specialty hospital. Talagang nabuhay talaga tayo. At nakita natin yung presentation na to. Sino ba hindi may inspire? Tingnan mo yan. Hindi kayo magiging proud. Biro mo, doon kayo magte-training. At dito ka magpa-practice. So, yung mga pasyente na tiga Bicol, hindi kailangan maglakbay pa dyan. So, dito, malapit lang sa inyong mga pamilya. Pwede kayo mag-training dyan at babalik ka rin dito sa napakagandang facility. Basta, mahaba itong speech. Paikling ko na lang. Basta, ito na lang ang commitment ko sa iyo. Hindi po kami titigil sa Kongreso sa paglalaan ng pondo at paggawa ng mga batas na maitulong natin ang ating mga medical professionals and to all the patients na nangangailangan ng ating initiative dito sa health sector. Gagawin natin ito para matupad ang pangarap ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabigyan ng masagalang bukas at bawat pamilyang Pilipino sa isang ligtas at payapang bansa. Maraming salamat sa karangalan na binigay mo sa akin na to be part and to be witness to this very, very important occasion. Mabuhay ang Bicol, mabuhay po kayong lahat, mabuhay ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat po to Speaker Martin Romualdez at kasama din po ang ating Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, Deputy Speaker JJ Suarez, Majority Leader Manix Dalipe, Congressman JJ Romualdo, Congressman Joboy Aquino, Congressman Zaldico, DOH Regional Director Rodolfo Antonio, Medical Center Chief Dr. Eric Raymond Draburar, the Chief of the Medical Professional Staff Dr. Alma Bella Rivera, Congressman Doji Gutierrez, Congressman Didi Cabredo, Congressman Alfredo Garbina, Congressman Alfred Api de Los Santos, and Mayor Adrian Salcedo. Once again, ladies and gentlemen, this is the groundbreaking ceremony of the Integrated Specialty Care and Wellness Center Hub. Isang palakpakan po ulit. Ulat ni postscript pa PS, pero kami po ang mga-announce, pero I will ask the chairman, Saldico, hindi naman sikreto, pero siguro hinug na, i-report na sa inyo lahat para magiging mas masaya pa po kayo. Si Saldi, can you please already announce? Yes, nakalimutan namin sabihin. Yung para sa mga medical workers nung COVID na hindi pa nare-release, hopefully po, ma-release na po this time. Nakapasok po yun, almost 30 billion nata yun na amount. Para sa
mga nagtrabaho no COVID, di ba? O ano, na unpaid pa. So, marirelease na po. Ilan? Balato na lang, ha? So, congratulations, ha? Remember us when you're in paradise. Pero hindi, much deserved talaga yan. So, at least, nakabawi na tayo. Nakakuha na tayo ng pondo para ma-reimburse kayo sa services rendered in the past. So, maraming salamat sa pasyensya. At siyempre naman sa malasakit na binigay mo lahat sa mga pasyente, lalo na nung panahon ng COVID. Salamat and thank you very much. Once again, thank you very much to Speaker Martin Romualdez. And I invite our distinguished guests to come forward for the group photo. Once again, gusto nating pasalamatan ang ating House Speaker from the 19th Congress of the House of Representatives, Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez. And once again, to everyone who's been part of the groundbreaking ceremony, isang mapagpalayang hapon sa ating lahat, and BRHMC, offering quality healthcare for all. Excellent service, our call. Muli po, maraming salamat.